Dalawang, tsaka ito po dalawang karyoka. Dalawa pa? Opo. Kukumputin natin ate kung magkano lahat. Pakisama natin. Sama ko na dito. Sige po. Sorry. Kasi ano. Okay. Bali, ilang karyoka yung nakuha mo? Dalawang karyoka. Renyel, banana Q yan, di ba? Ayun po. Banana Q. Isa, magkano po yun? 17 yung banana Q. 17. Tapos yung lumpia po, lumpiang gulay. Ano? Ito. 4 yung nakuha mo plus dalawa. 6. 6. Kasi ang 5, 35. Magkano po isa? 7. 7. 5 is 35 equals 42. 42. So, 42 plus 17, 59. Pagkatapos, yung karyoka po. Ano, 10 ang isa. Karyoka 10. Magkano na? 59. 59, no? 69, 79. Magkano po ito? 12. 79. 24 89, yung dalawa. 91 equals 103. Tama ba? Pero gagamitan natin calculator ate para hindi kayo lugi. Yun. Yung mga tao sa court mga dre, ay yung mga kwentuhan dyan pag nasa taas ka, taas ng bahay, doon sa mga kwarto, rinig na rinig mo parang ano lang, parang nandun lang sa, talagang nasa tabi mo lang yung mga nagkikwentuhan mga dre, no? Naman tayo mga dre sa mga motor. Yes, ang bibilis nila. Na, mapagbigyan yung sasakyan na yan ha. Mapagbigyan ba? Pinagbigyan na. Wala magawa eh. Up, next. Up, jig. Sige, nakanguso ka na eh. Ngayon mga dre, alam nyo kung anong naiisip ko. Tama to eh. Pagbalik ko kasi sa Canada mga dre, no, kumbaga kalagitnaan, kasagsagan ng winter. At maghanap akong trabaho mga dre, no. Gaano kaya kahirap maghanap ng trabaho, no. Kasi ang pinaka-challenge ngayon mga dre, no, maghahanap ako ng trabaho. Hindi ko pa alam kung ano. So as much as possible, maganda kung magtatrabaho ka na sa loob ka ng building. At least hindi ka expose sa lamig mga dre, no? Kumbaga hindi ka mahihirapan. Yun, mai-share ko naman sa inyo mga dre kung anong experience ng paghahanap ng trabaho. At kung anong klaseng trabaho. Yun ang iniisip ko ngayon eh. Kasi po gusto ko talaga sanang gusto ko munang mag-Uber, pero yung pasahero po, no, hindi yung sa pagkain. Kasi maliit lang po ang kita ron. Kung sa pasahero po, may mga nakausap na ako na kumikita sila ng mga $4,000 mga dre, no, sa loob ng isang buwan. Kung yun po yung magiging trabaho ko pagbalik, I think okay na sa akin yung mga dre, kasi malaki-laki na rin naman yun. Dapat po mag-aano na ako magti-training para sa sa pagda-drive sa Uber mga dre, no. Tapos nung mag-i-enroll na po ako, may bayad na 150 mga dre, no. Nung mag-i-enroll na po ako, isa sa requirements nga po nila is dapat marunong po ako mag-Pranse. At hindi po ako marunong. So hindi ko po itinuloy yung pag-i-enroll sa online course mga dre, no. Tapos eto po, nung pauwi ako rito sa Pilipinas, ang nasakyan ko pong taxi ay babae. Tapos nakwento ko nga po sa kanya yung gusto kong mangyari. Kasi nag-Uber po ako eh. Nakwento ko po sa kanya yung gusto kong mangyari sa pag-Uber. Kaya lang, dahil nga po hindi ako marunong mag-French, hindi ko itinuloy. Sabi niya po sa akin, marami daw siyang kakilala na driver ng Uber na hindi marunong mag-French mga dre, no. So sabi ko, okay, may possibility pala.
So ayun po yung nakita kong pagkakakitaan muna sana pagbalik sa Canada mga dre, no? Yung mag-Uber. Pero kung hindi uubra, siguro yung ano muna, yung sa pagkain mga dre, pipick up ng pagkain at magdi-deliver o mag-grocery, yung ganon. Back to zero ako nun mga dre, no? Parang ano, hindi lang pala zero, negative ako mga dre, no? Back to negative, hindi zero. Buti sana ko zero lang eh. Back to negative. Pero hindi ko naman masyadong ano mga dre, no? Hindi ko naman masyadong iniisip pa yun, kasi ayoko namang i-spoil yung panahon ko rito sa Pilipinas mga dre, no? Kumbaga haharapin ko na lang yun pagbalik ko doon. Habang nandito ako is subukan ko na i-enjoy as much as possible yung buhay rito. Para po yun sa mga nagtatanong mga dre, no, kung babalik pa ba ako sa Canada, kasi definitely po babalik ako. At papatunayan po natin sa mga masugid natin tiga pagsalita ng hindi magaganda na tayo po ay walang problema sa Canada mga dre, no? Makikita nyo po yan sa susunod na mga araw. At doon nyo po makikita kung paano sila kumain ng sarili nilang mga salita mga dre, no? Kung masarap ba. Pambira. Iyon, paraos. Sabi ng isang comment mga dre, next, mahirap pala talaga sa Pinas, balik Canada na. Ganon ang pagkakasabi mga dre, no? At totoo naman po. Pero hindi po Pinas ang mahirap, kundi ako. Loko na. Aksidente. Yan ang sinasabi sa inyo mga nagmumotor, di ba? Mag-iingat kayo. Pag bumagsak ang motor nyo mga dre, no? Pag bumagsak ang motor nyo, katawan nyo ang unang-unang tatama sa semento, di ba? Kaya mag-ingat po kayo, pambihira kayo. Yung iba walang mga disiplina, oh. Yan lang sinasabi natin mga dre, no? Kung mag-drive sila, akala mo siya mambuhay nila. Isang maling ano mo lang dyan, pwede ka mabalda, maputulan ng ulo, o kaya pinaka worst, mamatay, di ba? Pero yung paraan ng pagdadrive nyo, napaka-delikado. Walastek. Huwag nyo isipin mga sarili nyo mga dre, no? Kundi yung mga maiiwanan nyo kung may mangyaring hindi maganda sa inyo. Paano kung 5 yung anak mo, di ba? 6, tas maliliit pa. Tapos ikaw lang yung inaasahan, di ba? Tapos napaka-irresponsable mo pagdating sa kalsada. Responsable kang ama, di ba? Kasi nagsusumikap ka sa pamamagitan ng paghahanap buhay gamit yung motorsiklo mo, di ba? Pero irresponsable kang driver. Pambihira. Sayang naman yung pagsisikap mo, di ba? Sayang naman yung pagiging responsable mong ama kung madidisgrasya ka kasi irresponsable ka sa kalsada, di ba? Ang masakit nun, makakadamay ka pa. Madadamay mo pa yung isang katulad namin na wala namang ibang gustong gawin kundi mag-vlog. Mga dre, no, pambira. Hindi, ano po yan, no? Seryosong totoo mga dre, no? Ano ba? Ay, birong totoo. Pero seryoso po yan mga dre, no? Kung responsable ka po sa pamilya mo, maging responsable ka rin po sa pagmamaneho. Kasi kinabukasan po ng anak mo nakasalalay sa bawat pagtakbo ng manibela at gulong mo. Pampira. Pati manibela na mga dre, no? So yun nga mga dre, no? Sabi nung isang subscriber natin mga dre, hindi pala subscriber, nang nanonood ng video natin mga dre, no? Na
isa daw po ako sa paborito niyang vlogger sa Canada. At isa daw po yung mga video natin sa una nilang pinapanood ng buo niyang pamilya, mga Dre, no, pag nanonood sila sa YouTube. At dahil po doon, maraming salamat sir, no. Maraming salamat po sa inyo. Kaya lang daw po ay nag-iba po yung nararamdaman ni sir at pagtingin ni sir sa atin mula po nung umuwi tayo sa Pilipinas. Kasi po nung nasa Canada daw tayo ay napakasipag natin at responsable. Pero dahil po umuwi tayo ng Pilipinas ay naging ano na tayo, pabaya. At hindi daw pala tayo masipag. Tamad pala, tamad. At easy money ang gusto. So yun mga Dre, no, yung pala yung hugot ni sir, no. Kaya pala sobrang na siyang nagalit sa akin kasi nasa Canada din po pala sila. At pakiramdam ni sir, siguro iniiwanan ko siya sa ere, mga Dre, no. Kasi dati magkasama kaming nagsisikap sa Canada, di ba? Magkasama kaming nagdo-double job. Tapos ngayon, all of a sudden, bigla akong umuwi ng Pilipinas, iniwanan ko siya doon. Pakiramdam niya iniwanan siya ng matalik na kaibigan niya sa trabaho. Kaya ganun kalalim yung galit sa atin ni Sir, mga Dre, no? May dagat. Dagat na ano po tayo. Isip ka na rin dalawa sa ospital. Pre, kasama ka na sa vlog. Pre, kumusta kita sa angkas? Ha? Purot na angkas. Nag-aangkas siya, mga Dre, no? Ano na ngayon? Anong oras na? 8:20, mga Dre, no? So, pag ano lang no? Hindi naman siya. Nagtatrabaho rin ako, pre. Ito trabaho ko ngayon ng vlog. Sama mo naman ako doon. Kaya sama ka na kayo. Ito, kasama ka na nga eh. Oh. Bakit interview ka? Magkano kinita mo ngayon, pre? Ilang oras yun? 11 to 6. 11, hindi ngayon. 11 to 8 na, pre, ah. Alas 11, pero unong oras na ako nakakuha, Brad. Alauna na pasado. Oh? Oo. Tagal ko tumambay doon, Summerwind. Doon ako tumatambay, Summerwind eh. Pero magkano kinita mo, pre? 700. Kung di mamasamain. Sabi na 100, malinis na yon. Hindi. Tangin ako, may gas ka pa, tsaka pagkain mo pa. Pero wala na, linis na kay, kay Joyride. Ay, kay Angkas. 500, pre. May ano na siya, kumbaga, ano bang tawag dito? Nakaltas na yung niya, komisyon. Oo, may komisyon. 700 sa'yo. 500. 500 malinis, mga ganun. Oo. Pagkain. Sabagay, sabi ko, hindi ka naman pagod, nakatambay ka. Di ba? Nakatambay lang eh, oh. Minsan nga 3 oras, Brad, walang booking. Pero may plaka na ba yan? Hindi, meron na, hindi ko lang kinakabit. Eto, 6 years na yung motor, mga Dre, no? May plaka na raw siya after 6 years. Kung na, papalitan na yung motor mo, wala pa rin plaka. Ngayon ang kalalabas ng pag-register nung kahapon. Oh. Sabi meron na, dumating ka ano? 6 years? Ngayon lang dumating yung plaka. Ilan taon na ba to sa'yo, pre? Isa, ay madalawa. Ano pa? Mahaba pa. Papapaantayin mo. Ang bira, oh. Ganun pala katagal, no? Baka sa motor lang. Kasi tinanong ko sa kotse, sabi... Ano to sa motor lang? Kasi yung 16-17, di ba? Hindi, pre, sa kotse 2016, 2017. Talaga matagal. Wala na daw yung plaka. Basta mayaman, Brad, mabilis na. Pag may hirap. Ilang kailan yan, no? Pag 4 wheels, ang bilis. Wala pang isang taon, may plaka na, pre. Kumuha ka ngayon. Wala pang isang taon, meron ka ng plaka. Pero pag 2 wheels yan, good luck. Ilang araw ka lumalabas, pre? Conforme sa sipag. pag may budget pa, no? Yung my birthday. Surprise! You miss something. Kaya, mag-Jollibee ka na lang dyan. Yan. Mag-Jollibee ka na lang dyan. Kami dito, ayan. Mag-steak kami. Steak. Magkanta kami ng happy birthday. Yan na siya. Nawampay. Ala na, plinapan lang pa. Birthday to you. Happy birthday.
there's a dessert menu on the table, okay? Cheers, everyone. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.